Tawag sa pagsamba, mga awit 105 verse 3 to 7. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang Diyos na si Yahweh ang siyang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ang nasasaklaw buong sansinukob. Tayo sabay-sabay na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, panibagong buhay, Panginoon, na nagsisilbing pag-asa, na kahit kailan, Panginoon, na hindi mo kami nililimot at hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat sa iyong pagpapala na hindi kayang bilangin at hindi kayang sukatin, na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, sa iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain, ikaw ang siyang mapaglingkuran, ang iyong anak na gagamitin, ang kanyang mga salitang mamumutawi sa kanyang mga labi, ay maging tabak, Panginoon, na susugat sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, kinauuhawa namin ang iyong presensya. Ang aming paglilingkod ngayong umaga ay maging mabamong samyong sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, mapasaya ka namin. Maraming salamat po, pakaingatan niyo ang bawat isa. Pakigabayan niyo po ang bawat pagsambahay na gagawin, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pilipos 1:21-30. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y mananatili sa iisang layunin at sama-samang ipagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway sapagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. Ang salita ng Diyos. Ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa sulat ni Mateo, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 16, ay ito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Na magkasundo na sila sa upa na isang salaking pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubusan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon at ganon din ang ginawa niya. Na mag-alas 5 na ng hapon, siya'y lumabas na muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaking pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Na magkagayon nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya.
Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Pinagpala na po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ito at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Amen. Ang kabutihang loob ng Diyos. Ang tekstong batayan ngayong umaga ay mula po sa binasa natin kanina hango sa aklat ni Mateo, kabanatang 20:1-16. Ito ay isang talinhaga na binanggit ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Balikan po natin ang kwento. Ito ay tungkol sa paraan ng pagbabayad ng isang may-ari ng ubasan sa mga tao na kanyang tinawag upang magtrabaho sa kanya. Nagkasundo sila sa bayaran na isang salaping pilak sa bawat araw na kanilang ipagtatrabaho. Ngunit ang pag-aanyaya ng may-ari ng ubasan ay walang cut-off. Kasi po, kahit alas 9, alas 3, alas 5 ng hapon, o alas 12 pa ng tanghali, ay nag-anyaya pa siya sa labasan ng mga tao na walang ginagawa upang magtrabaho sa kanyang ubasan. So, sino ba ang aayaw sa isang magandang upa at kahit na late na, sa regular na oras ng pagtatrabaho, ay sila'y tumalima at pinagbigyan ang paanyaya ng may-ari ng ubasan. Nagsimula ang issue nang dumating ang oras ng pagtanggap sa pinagkasundoang halaga na isang salaping pilak. Iba-iba yung oras at panahon ng pagpasok ng mga tao na nagsipagtrabaho. Kaya kung kayo po ang tatanungin ko at pagbabasihan kung paano sila pasusweldohin o babayaran, natitiyak ko po ang sasabihin ninyo ay syempre, depende sa oras na kanilang ipinasok o ipinagtrabaho. Ngunit hindi po ganon ang nangyari. Doon sa kwento, binayaran ng may-ari ang lahat, pinabayaran ng may-ari sa kanyang katiwala ang lahat ng mga nagsipagtrabaho regardless ng kanilang oras ng kanilang ipinaglingkod. Noong panahon na ako po'y nasa gobyerno, kapag kami ay na-late o kulang yung oras ng aming pagtatrabaho, ay binabawasan kami o kinakaltasan ng aming sahod. At iyon naman yung karaniwan. So, kung tatanungin natin ang bawat isa sa atin, ibabase natin tiyak ito sa oras ng kanilang pinagtrabaho. Pero hindi nga po ganon ang nangyari kasi ang nangyari ay binayaran ng pantay-pantay ng tigi-tigisang pila ang mga tao na nagsipagtrabaho ng husto sa oras. Ang iba'y nagtrabaho ng alas 12 ng tanghali, ang iba'y nagtrabaho ng alas 3 ng hapon, ang iba'y nagtrabaho sa huling bahagi ng hapon ng alas 5 at doon nagkaroon po ng issue o reklamo ang mga tao. So sabi nga natin, regardless sa oras sa kanilang pinagtrabaho, ng kanilang pinaglingkod, ay mapalad ang mga tao na nakapagtrabaho ng kaunting oras, ngunit binayaran sila ng may-ari ng ubasan ng katulad ng ibinayad nila sa mga naunang nagsipagtrabaho. Masasabihin natin, unfair. Hindi yun makatarungan. Natitiyak ko po na ito ay maaring sasaloob natin. Paano naman magiging makatarungan ng bayaran
ang nagtrabaho ng first hour of the day ay binayaran ng isang salaping pilak, katumbas at kaparehas ng mga tao na nagsipagtrabaho ng kaunting oras lamang. Ipapantay ang bayad sa amin, ang reklamo. Bakit ipapantay ang bayad sa amin? Nasaan ang katarungan doon? Hindi ba nadaya po yata kami? Yun ang sabi ng isang manggagawa. Ang sagot sa kanila ng may-ari ay simple at sa pinababaw pong pangungusap. Maring sabihin at depensa ng may-ari, hindi kita dinaya. Kasi nagkasundo naman tayo at pumayag ka naman. Nababayaran kita sa pinagkasundoan nating halaga. So ano ang problema doon? Hindi kita dinaya. Ngayon, kung ang tinatanong mo ay kung bakit ako nagmagandang loob sa mga tao na ito, na huling oras pumasok, bakit mo yun kino-question? Wala ba sa akin ang karapatan para magpasya kung ano ang paraan at magkano ang aking ibabayad sa mga tao na katulad mo din namang nagtrabaho? So ano ba makikita natin dito na mensahe? Ano ba ang mensahe nito at ano ang relevance nito sa buhay natin na mga mananampalataya sa ngayon? Ano yung nais sabihin ng Panginoon sa talinhagang ito? Una, ang may-ari ng ubasan ay lumalarawan po sa ating Diyos na naghahanap ng mga kikilos at gagawa sa kanyang ubasan. Kung mapapansin natin, ipinapahayag ng talinhaga na ang may-ari ay hindi naging mapili. Hindi siya nagkaroon ng qualification standard. Hindi niya hinanap ang malalakas at matatalinong mga lalaki upang anyayahan sa pagtatrabaho sa kanyang bukid. Hindi siya nagtangi kung anong uri ang magtatrabaho sa kanya, kundi ang hinanap niya ay kung sino man ang mga tao na makikita niya at tutugon at magpapaubaya sa kanyang paanyaya. Nakaperol ka na agad sa may-ari kapag ikay pumasok doon sa kanyang ubasan. Ang Diyos ay hindi po nagtatangi o namimili ng mga taong kailangan sa paglilingkod. Lahat ay inaanyayahan. Lahat ay nais niyang maging kasama sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. Sapagkat lubang marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya't magpahanggang sa ngayon ay patuloy po na tumatawag at naghahanap ang Diyos ng mga maglilingkod sa Kanya. Pangalawa, ang mga tao sa labasan na naanyayahan upang magtrabaho ay larawan ng mga tao sa sanlibutan na namamalas ng Diyos. Mayroong naging kani-kaniyang panahon ng pagkatawag. Ang iba ay tumugon ng maaga. Mayroong mga tumugon sa panahon ng katanghaliang tapat ng kanilang mga buhay o sa panahon ng kanilang kalakasan. Ang iba naman ay natagpuan ng Diyos sa hapon o dapit hapon ng kanilang mga buhay. Ang mga trabahador sa talinhaga na nagtrabaho sa iba't ibang oras ay lumalarawan sa mga Kristiyanong tumango sa paglilingkod sa iba't ibang karanasan, sa iba't ibang kapanahunan, kasama na din ang iba't ibang layunin o motibo. Alam niyo po mga kapatid, nasabi ko po yung layunin o motibo sapagkat sa panahon ngayon nakakalungkot isipin na marami po ang mabilis na tumatango sa paglilingkod, subalit sila ay may sariling interes. Palagay po ninyo kung basta tumawag ang may-ari ng ubasan na walang karampatang upa, tutugon kaya ang mga taong ito? Ano po? So, larawan ng kahinaan ng tao ay ang pakinabang na tatanggapin nila, ano po, na sa kanilang pagpapagal. Kasi sabi sa sanlibutan ngayon, wala na pong libre. Sabi po ng mga tao sa ngayon, ay wala nang libre, lahat daw po ay may bayad. Kaya't makikita natin kung gaano kahina at pagiging materialistiko ang mga tao noon hanggang sa ngayon. Sa talinhaga, nanumbat po yung mga naunang nagtrabaho. Nanumbat. Siguro kung tayo man din ang nasa ganung karanasan, ay ganun din ang ating iisipin. Bakit ganon? Parang nalamangan yata tayo. Kaya't sila ay hindi nahiyang magtanong doon sa may-ari ng ubasan. Kasi po ang kanyang palagay, mas dapat silang binayaran ng mas mataas ng may-ari. Sapagkat mas mahaba ang oras sa kanilang pinagtrabaho. Sana po, yung kulturang ito, na mapamilya man o mapaiglesia man, ay tuluyan ng mawala
Kasi po, kapag matagal na pong miyembro, pakiramdam nila ay mas mayroon silang higit na katayuan kaysa doon sa mga huling nagiging miyembro o mga bagong mananampalataya. Minsan ay nagkakaroon ng inggitan sa pagbibigay ng posisyon sa pangunguna o sa pagkakalob kaya. Kasi kapag ako ay senior, lagi natin sinasabi, matagal na kami dyan eh. Kami yung mga pioneer ng iglesia, kami yung mga anak na nauna ng iglesia. Yun ang lagi natin sinasabi. At ang iniisip natin ay mas malaki po ang prioridad natin sa kanila. Opo, sa lipunan ay totoong may ganitong mga prioridad na ibinibigay kapag senior citizen. Pero alam niyo po, sa Panginoon, hindi gayon. Pantay-pantay po ang halaga ng ginawa nating paglilingkod sa Kanya. Kung ikaw ay nauna, kung ikaw ay nahuli, kung ikaw ay bata, kung ikaw ay matanda. May sarili pong batayan ng Diyos sa uri ng naging paglilingkod ng sinuman. Tandaan po natin at uulitin ko, may sariling sukatan at batayan ang Diyos sa bawat paglilingkod ng mga tao. At wala sa atin ang karapatan upang tumimbang at manukat sa uri ng ipinaglingkod ng iba. Hindi natin maaaring sabihin na mas malaki ang naging paglilingkod ko sa iglesia. Mas malaki ang ginagawa ko sa iglesia. Mas importante ako sa iglesia. Hindi po. Ang bawat paglilingkod sa Panginoon ay pantay-pantay sa kanyang pagtingin. At tanging ang Diyos ang may sariling sukatan kung paano niya ito tinitimbang. Pangatlo, sa kaharian ng Diyos, tanging nasa Kanya lamang ang karapatan upang magpasya sa karampatang gantimpala na maaari nating tanggapin. Katulad po ng kwento sa talinhaga na mayroong karampatang upa na ipinangako ang may-ari ng ubasan. Gayun din naman, sa kaharian ng Diyos ay may karampatang gantimpala. Ang pag-asa natin na sa ating paglilingkod na ito ay mayroon tayong aanihing gantimpala mula sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang gantimpalang ito ay nasa kamay lamang ng Diyos, ang karapatan upang siya ang magpasya. God is the blesser and His business is to bless us. Ang Diyos ay tagapagpala at siya lamang ay mayroong kapasyahan kung ano ang ibibigay niya sa atin, sa ating mga naging paglilingkod. Sa verse 15, ang sabi po dito ng may-ari, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? May mga pagkakataon kasi po na tila kinukwestiyon natin ang Panginoon. Bakit nga ba yung kapitbahay ko mas maswerte? Hindi nga sila nagsisimba. Samantalang ako, palaging nasa simbahan. Bakit kaya yung mayayaman pa yung mga mayayaman? Kami naman mga mahihirap, nananatiling mas mahirap pa. Bakit naman kaya ganon? Parang unfair naman yata si Lord. Kapag mayroon po tayong ganitong sentimiento, i-rebuke po natin ito sapagkat ito ay pagkainggit. Walang sino mang tao ang maaaring manumbat sa Panginoon sapagkat hindi sa atin ang ipinamimigay ng Panginoon. Tandaan natin, ang lahat ito'y pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos ang kanyang ipinagpapala sa sino man na nais niyang biyayaan. Maging ang nasa atin sa kasalukuyan ay kaniyang pag-aari. Ano po ang nais iwanan ng mensahe sa hapong ito? Umagang ito. Napakabuti ng ating Diyos. Ang kanyang kagandahang loob ay para sa ating lahat na nagnanais na tumanggap nito at sa pamagitan ng iyong pagtugon. Gayon din po ang buong pusong pagsunod. Malinaw po na sinasabi ng mensahe na ito ay tungkol sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon na kailanman ay hindi nagtangi, bagkus ang biyaya niya ay sagana para sa lahat. Ang katiyakan ng kanyang pangako ay para sa lahat. Tandaan po natin yan, na namatay ang Panginoong Hesus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, hindi ng iilan lamang. God is so fair at huwag po nating isipin na hindi siya patas. Pangalawa, mayroong sukatan ng Diyos sa paggagawad ng kanyang kabutihan. Sino man na nais makaranas nito
ay dapat tumugon sa kanyang paanyaya. Lumapit ka sa Diyos at ng magkagrasya. Ito ang naisabihin sa atin ng mga talatang ito. Hindi pa po huli ang lahat. Magpasya tayong tumugon ng may malinis na layunin upang igawad sa atin ang gantimpala na inihanda ng Panginoon dito sa lupa, gayon din naman sa langit. At panghuli, sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli. Those who are last will be first, and those who are first will be last. Maging paalala po ito sa ating lahat, sapagkat ang Diyos ang titingin o susuri kung papasa ba tayo sa kanyang panukat o paggagawad ng kanyang kabutihan. Hindi po natin maaaring ipagmagaling sa ating Panginoon kung paano tayo naglingkod, sapagkat tanging ang Diyos na siya nating pinaglingkuran ang may karapatang sumukat at maggawad ng gantimpala sa sino man na naglingkod sa Kanya ng tapat. Ama, marami pong salamat sapagkat sa umagang ito'y muli mong binuksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan na ang bawat paglilingkod, Panginoon, ay may karampatang gantimpala. Ngunit sa panahon ng aming paglilingkod ay kailangan namin siyasatin ang aming mga sarili. Kung ano ba yung aming motibo, ano ba yung aming layunin, ano ba yung aming intensyon. Maring kami man ay mga mananampalataya na naroon sa amin yung pagnanasa na makapaglingkod. Ngunit anong uri ng paglilingkod mayroon kami? Sapagkat ang nakakakita ng laman ng aming mga puso ay ikaw lamang o aming Diyos. Kaya dahil dito, Ama, ay patuloy po na mangusap ka sa amin sa pagitan ng mensaheng ito at patuloy na iparanas mo po sa amin na walang nahuhuli, walang nauuna sa paglilingkod kung ang batayan mo o dakilang Diyos ay isang pusong tapat. At narito, Panginoon, ang iyong patas na pag-ibig at ang patas na paggagawad mo ng gantimpala sa sino man na naglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw po ang may buong karapatan nito. Kaya't ang aming pong kailangan na maging pagsusumakit ay ang aming uri ng paglilingkod sa kaukulang panahon na ibinigay mo sa amin. Marami pong salamat sa iyo, aming Diyos, at naway maging buhay ang mensaheng ito at magpatuloy ka, Banal na Espiritu, na ipaalala po sa amin ang lahat ng aming narinig at naranasan ngayong umaga at maging ito'y kalakasan para sa aming pamumuhay sa mundong ito. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, dumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na bugtong na anak niya, Panginoon natin na sa iwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at tinidibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at mupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at mga nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang naganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, marami pong salamat sa mga anak mo na nagsipagsumakit sa aming pagsamba ngayong umaga. Alam namin, dakilang Diyos, na ang aming kapanahunan sa ngayon ay ang hindi karaniwang panahon upang kami ay sumamba. Iba't ibang uri ng paraan o platform ang aming ginagamit upang kami ay makasamba sa iyo. Ang iba o dakilang Diyos ay online, ang iba ay on-site. Ang iba, Panginoon, ay nandoon sa kanilang tahanan. Ang iba ay nandoon sa kanilang sambahan. Ngunit ang alam namin, dakilang Diyos, kung mayroon mang mga pagbabago sa lugar na aming sinasambahan, ay walang pagbabago ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Maraming salamat, Ama, sa panahong ito na kami ay nakakasamba sa aming Panginoong mga iba't ibang uri ng paraan. At naway patuloy mong pagpalain ang aming iglesia, maging ang aming mga kapatiran na nagsusumakit sa pamamagitan ng ministeryong ito. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos, at huwag mo pong iparanas sa kanila ang pagod at pagkasawa sa panahon ng kanilang paglilingkod at sa mga tinanguan nila, o dakilang Diyos, na mga pagsisilbi sa iyo at sa iyong iglesia. Patuloy mong pagpalain ang bawat ama at ina ng tahanan na ngayon ay nararating ng pagsambang ito at panalangin ito. Palakasin mo sila, aming Panginoon, at patnubayan, maging ang aming mga anak sa kanilang nalalapit na mga pag-aaral, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga kalusugan, gayon din ang kabuhayan ng bawat pamilya. Magpatuloy, Panginoon, na ikaw ang pumilos sa kanila at manguna. Patunayan mo sa kanila, aming Panginoon, na ang sino man na naglilingkod sa iyo ng tapat ay binibigyan mo ng kaukulang gantimpala at kailan may hindi mo sila pagkukulangin. Maraming salamat, Ama, at sa oras na ito'y patuloy namin idinudulog sa iyo sa panalangin ang aming mga kapatid na nagdadaos ng kanilang mga birthday. Gayon din, Panginoon, ang mga anibersaryo ng kasal. Gayon din, dakilang Diyos, may iba't ibang uri sila ng pasasalamat at ito'y binabalik nila sa iyo, O Panginoon. Gayon din naman, dalangin namin ang ilan naming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagpalain mo sila at magpatuloy na ikaw ang Diyos na humipo ng iyong mapagpala at mapagpagaling ng mga kamay. At sa magitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng kagalingan. Ama, patuloy na pagpalain mo po ang aming iglesia. Magmula sa aming mga obispo, sa aming mga DSS, ang mga pastor na babae at lalaki, ang mga diakones at mga manggagawang babae. Pagpalain mo sila, aming Diyos, at patuloy na palakasin at bigyan mo sila lagi ng higit na inspirasyon upang kanilang paglilingkod na ito'y magpatuloy ng may apoy at kagalakan. Panginoon, pagpalain mo sila na lahat, Panginoon, ng iyong mga anak na sumamba ngayon, at naway ang lahat ng aming narinig at naranasan ay magpatuloy na matanim sa aming mga puso't isipan upang kami makapamuhay pa, o dakilang Diyos, na may tamang layunin ng pagtatapat. Sa iyo, O Panginoon, ang aming papuri at pagsamba, sa iyo ang aming pagmamahal at ang kadakilaan ay sa iyo at kalulatian. Sa pangalan ni Jesucristo na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Patuloy na ilingap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Hindi naman ang pakikipisan, pangunguna, at ang pagsama ng banal na Espiritu, ang siyang sumaatin at higit na magpaalala sa lahat ng ating mga narinig at naranasan sa panahon ng ating pagsamba at ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.